Dominant Protector. Credit to the author. 4491500. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa oras na iyon, ang ranggo ng 32 ahensya ng escort ay sa wakas ay maaayos na. Bago iyon, marami pa ring variable. Nakahawak pa rin si Haunan. Mula nang matalo niya si Terence noong hapon, ang buong Southern Continent Escort Party ay naging kanyang one-man show. Ang iba ay walang magawa tungkol dito, at maaari lamang umupo at manood ng palabas. Hindi ito maaaring makatulong dahil ang karapatang humamon ay mahigpit na hawak sa mga kamay ni Haunan. Ginagamit talaga ng taong ito ang hakbang na ito. Ang mga labi ni Terence ay pumulupot sa isang mapaglarong ngiti habang pinagmamasdan ang mga kilos ni Haunan. Bumili ng oras. Ito ay masyadong walang kahihiyan. Nakita rin ni Wenhan ang plano ni Haunan at hindi niya maiwasang hindi makapagsalita. Hindi lang silang dalawa, pinag-uusapan din ng buong audience ang bagay na ito. Malinaw na pinabagal ni Haunan ang kanyang bilis ng pag-atake at depensa sa layunin, upang mapanatili ang mas maraming pisikal na lakas hanggat maaari habang humihinto sa oras. Siya ay talagang nagpatibay ng isang passive na diskarte na lamang ng pagtatanggol at hindi pag-atake. Ang gayong dominante at makapangyarihang pag-iral ay talagang pinilit na gumamit ng gayong kasuklam-suklam na taktika na talagang nagpatigil sa mga tao. Kahit na si Haunan ay tila nauubusan ng chi at kulang sa lakas, nandoon pa rin ang kanyang lakas. Kung talagang gusto niyang iwasan ang labanan, kahit si Wenhan, na kilala bilang Invincible Golden Core, ay hindi makakamit ang isang kalamangan, lalo pa ang isang ordinaryong Golden Core stage expert. Maliban kung ang kalaban ay si Terence, iyon ay higit pa o mas mababa ang kaso, ngunit iyon ay imposible. Matagal nang pinanghahawakan ni Haunan ang karapatang hamanin ng ahensya, at ang pinakamalaking pag-aalala niya ay ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay makakakuha ng karapatang hamanin ang ahensya. Para sa kanya, iyon ay isang tunay na kapahamakan. Palibhasa ay lumaban siya, at nang malapit nang magsunog ang isang insenso ay bigla na lang siyang sumabog at napatumba ang kanyang kalaban sa entablado. Ang kasalukuyang paggamit ni Haunan ng tunay na enerhiya ay sadyang mapangahas. Kailangang maingat na kalkulahin ang bawat bakas, at talagang walang basura. Kung tutusin, sa kanya, kung makakatakas siya ng hindi nasaktan ngayon ay depende kung magtatagumpay ang delaying taktika na ito. Kung ito ay nabigo, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ang ganitong uri ng labanan ay talagang hindi sulit na panoorin. Ang mga manunood sa ibaba ng entablado ay pawang humihikab. Kung hindi dahil sa mga mahigpit na alituntunin ng torneo na hindi makakasagabal sa pag-usad ng kompetisyon, malamang matagal na nilang inihagis ang mga bagay-bagay sa ring. Ano ba ito? Sa paglipas ng panahon, sa wakas ay nagtagumpay ang mga taktika ni Haunan sa pagdrag nito hanggang sa wakas. Tapos na ang oras ng referee team, at ang mga mata ng lahat ay kusang tumutok sa ulo ng judging team. Ang ganitong nakakaantok at nakakainip na kompetisyon, talagang hindi na nila kinaya ng isa pang sandali. Bilang punong hukom ng komperensya ngayong taon, ang walang hangganang mukha ng dagat ay lubusang lumubog. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at walang ibang gusto kundi ang isampal si Haunan sa meat paste. Ayon sa kanyang orihinal na plano, may binalak siyang gawin sa ikalawang draw para maaga niya ang karapatang hamanin ang apat na ahensya ng sis escort at hamanin ang iba na makakuha ng ilang puntos. Kahit na ang mga bagay ay hindi naaayon sa kanyang ideal na plano, ito ay magiging mas maganda ang mga bagay para sa kanyang ahensya. Ngunit ngayon, dahil sa kasuklam-suklam na taktika ng pagkaantala ni Haunan, kinailangan niyang umasa sa kanyang sarili upang kaladkarin ito palabas hanggang sa dumating ang mga reinforcement. Nasaan ang oras ngayon? Nang makita ang pagod ni Haunan, tulad ng isang lampara na malapit ng maubusan ng langis, ang walang hangganang dagat ay gustong maantala pa ang pulong. Sa anumang kaso, sinabi lamang ng pulong na magtatapos ito sa high, ngunit hindi nito sinabi kung matatapos ito sa simula o sa pagtatapos ng oras. Ngunit sa sobrang pagkabalisa ng mga tao, hindi nagduda ang walang hangganang dagat na siya ay magiging pantirya ng pambabatikos ng publiko kung gagawin niya iyon. Sa oras na iyon, lahat ay taturo sa kanya, at kahit isang subo ng laway mula sa bawat tao ay sapat na upang malunod siya.
Walang magawa, napipilitin lamang ng walang hangganang dagat na tumayo at maglakad papunta sa gitna. Si Ming Yuan at ang iba pang katabi niya ay may mga awkward na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang apat na sis escort agency sa ilalim ng punong hukom na ito ay palaging mayabang at dominanti. Ngunit ngayon, nasa ika-6 na pwesto lamang sila. Ang dominator ng escort agency ang lumalaban sa kanilang tahanan, ngunit sa isang kisap mata, hindi ito isa sa nangungunang 5 ahensya ng escort. Ito ay ganap na walang uliran. Sa pagkakataong ito, talagang napako sa haligi ng kahihiyan sa kasaysayan ng apat na sis escort agency. Dahil sa mga hadlang sa oras, ang escort party ng South Continent ngayong taon ay natapos na. Ang mga unang salita ng walang hangganang dagat ay nagpakawala ng hininga sa lahat. Lahat sila ay parang na-relieve sa mabigat na pasanin. Sa wakas natapos na ang F***ing competition na ito. Napuno ng usapan ang buong lugar. Sa leaderboard, ang unang pwesto ay ang Kaizen Escort Agency na may 1070 puntos. Ang Longzhou Escort Agency, na naglunsad ng counterattack, ay nasa pangalawang pwesto na may 960 puntos. Ang ikatlo, ika-4, at ika-5 pwesto ay ang Shenfeng Escort Agency, ang Tianhong Escort Agency, at ang Xuanying Escort Agency. Para naman sa apat na sis escort agency, sila ay napisil sa nangungunang 5 at ngayon ay nasa ika-6 na pwesto. Sa kanila, ang pinakapanabik ay ang kompetisyon sa pagitan ng Kaizen Escort Agency at Dragon Boat Escort Agency para sa unang pwesto. Ang dalawang escort agencies na ito ay nagmula sa Black Sea area at may mataas na marka na hindi maabutin ng lahat ng ibang escort agencies. Ang susi ay ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay 110 puntos lamang. Isang buong hapon na silang hinahabol ng Dragon Boat Escort Agency ngunit nabigo pa rin sa huling hakbang. Masasabi lamang na ito ay kapalaran. Nakuha nila ang unang pwesto ng walang anumang sakuna. Sina Ming Yuan, Wenhan, at Terence ay walang kamalay-malay na nakahinga ng maluwag. Puno ng excitement ang mga mukha nila. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila makapaniwala. Ang kanilang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay talagang nanguna hanggang sa wakas at naging karapat-dapat na pinuno ng ahensya ng bodyguard. Sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente, ang posisyong ito ay halos katumbas ng pinuno ng Orthodox Dao, at ito ay itinuring pang numero 1 puwersa sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa ganitong karangalan? Para naman sa mga tao mula sa Longzhou Escort Agency, bagamat nakakalungkot na hindi nila nalampasan ang Kaizen Escort Agency sa huli, sila ay bumangon mula sa isang maliit at hindi kilalang escort agency tungo sa number 2 escort agency out of the blue. Kung ang Kobe ay hindi pa nakontento sa ganoong resultang makalangit, talagang malulunod siya sa laway ng karamihan. Ito ay parang pagsusulit ng isang estudyante sa sekular na mundo. Maghapong buntong hininga ang isang nangungunang estudyante at sasabihing hindi maganda ang kanyang nagawa, ngunit kapag lumabas na ang resulta, pumapangalawa siya sa buong paaralan. Paano mabubuhay ang ibang masasamang estudyante? Sa kasaysayan ng kaganapan ng ahensya ng escort ng South Continent, maliban sa ahensya ng escort ng Kaizen at ahensya ng escort ng Longzhou, ang ahensya ng escort ng Xuanying ang susunod na malaking nanalo. Bagamat nagkaroon ito ng hinalinhan sa Yuantong Escort Agency, isa pa rin itong bagong escort agency kung tutuusin. Talagang sulit na ipagdiwang na maaari itong maging isa sa nangungunang 5 ahensya ng escort sa unang pagkakataong dumalo sa kaganapan. Walang dapat pagsisihan. Sa kabilang banda, ang The Biggest Loser ay walang alinlangan ang 4 na ahensyang escort ng SIS. Ang dominator ng escort agency, na siyang homeground, ay bumagsak sa ika-6 na pwesto. Mula noon, ang 4 na sis escort agency ay magiging katatawanan ng lahat. Ang panahon ng 4 na sis escort agency ay nawala ng tuluyan. Malapit nang sumabog ang walang hangganang dagat dahil sa galit. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mga mata ay puno ng puot. 4,472. Ramdam ang mapanuksong titig ng karamihan, walang hangganang dagat, na siyang pinagtutuunan ng pansin ng lahat, ay hindi maiwasang uminit ang mukha. Sa sobrang hiya niya ay gusto niyang humanap ng butas na mapagtataguan. Sa kasamaang palad, walang ganoong bitek sa lupa.
Gustuhin man ng walang hangganang dagat, walang lugar na mapagtataguan niya. Of course, with his personality, there was no way na susuko siya ng ganon-ganon lang. Ayon sa proseso ng kumbensyon, oras na para magbigay ng pangwakas na talumpati ang pangkalahatang hukom. Gayunpaman, ngayong ang 4 na SIS escort agency ay hindi na isa sa 5 malalaking escort agencies, ang titulo ng General Judge ay natural na hindi maaaring magpatuloy na manatili sa walang hangganang dagat. Ang pagpayag kay Ming Yuan, ang bagong overlord, na magsalita ay ang gusto ng publiko. Gayunpaman, ang walang hangganang dagat ay malinaw na hindi nagplanong sumuko ng ganoon lang. Na may seryosong mukha, nagpatuloy siya, bagamat natapos na ang kompetisyon, mayroon pa ring napakahalagang bagay na kailangan kong ipahayag sa lahat. Anong kalokohan ang ginagawa ng lalaking ito? Tumayo na si Ming Yuan at aakyat na sana sa entablado, ngunit nang marinig niya ito, huminto siya sa kanyang paglalakad. Gaya ng iba sa audience, natarante siyang nagkatinginan sa isa't isa. Ayon sa obserbasyon nitong punong hukom, may nandaya sa komperensyang ito at gumamit ng kaiyahiyang paraan para makipagkompetensya, na disgrasya ang pagiging patas ng komperensya. Kaya't dapat bigyan ng matinding parusa. Ang bawat salita ng walang hangganang dagat ay matuwid. Matapos mapuko ang damdamin ng lahat, inihayag niya, sa pangalan ng punong hukom, kinakansela ko na ngayon ang mga punto ng ahensya ng escort ng Kaizen at ng ahensya ng escort ng Longzhou sa kompetisyon at pinatalsik sila mula sa alliance ng escort agency ng Timog Kontinente. Hindi na sila makakasali muli sa kaganapan. Ano? Madi-disqualify ang first and second ranked escort agencies. Nagkagulo ang mga tao. Nagkagulo ang buong Mawing Square. Biglang nagising ang mga taong inaantok sa panunood ng laro. Pareho silang sumisigaw ng tanong. Ano ang nangyayari? Kung maging ang mga taong nanunood ng palabas ay labis na nasasabik, kung gayon si Ming Yuan at ang iba pang direktang kasangkot ay mas nasasabik. Lahat sila ay tumingin sa walang hangganang dagat na may parehong pag-iisip sa kanilang mga mata, hindi mo kayang matalo, kaya pinaglalaroan mo ito. Sino siya sa akala niya? Isa lang siyang asong gala na nawala ng posisyon bilang head ng escort agency at hindi man lang makapasok sa top 5 escort agencies. Paano niya masasabing siya ang punong hukom ng komperensya? Nagbanta pa siyang i-disqualify ang nangungunang 2 escort agencies at permanenteng paalisin sila sa South Continent Escort Agency Alliance. Si Ming Yuan at ang iba pa ay nagulat lamang, ngunit ang Kobe at ang puso ni Haonan ay hindi napigil ang tumibok. Hindi sila tanga. Mula sa walang hangganang tono ng dagat, nahulaan na nila kung ano ang gagawin ng lalaking ito. Ang walang hangganang dagat ay tila hindi nag-aalala sa lahat habang pinagmamasdan niya ang mga taong unti-unting nawawala ng kontrol. Sa totoo lang, lihim siyang natuwa. Sa kanyang palagay, kung mas nasasabik ang mga taong ito, mas mabuti ito dahil kung gaano sila nasasabik, mas madali silang matukso sa kanya. Sa sandaling sila ay nabalisa, ang lahat ng naruroon ay magiging tulad ng isang mahabang sibat sa kanyang kamay. Babarilan niya kung saan man niya ituro, at alinman sa Kaizen Escort Agency o Longzhou Escort Agency ay hindi makakatakas. Sa katunayan, sa kanyang orihinal na plano, ang trump card na ito ay sinadya lamang na makitungo sa ahensya ng escort ng Longzhou. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip pabalik sa kompetisyon, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Maaari rin niyang gawin ang lahat at durugin ang 2 ahensya ng escort na magkasama. Wala siyang ibang pagpipilian. Bagamat ang 4 na SIS escort agency ay makakabalik sa pagiging isa sa nangungunang 5 escort agencies matapos sirain ang Dragon Boat Escort Agency, hindi nito mababago ang katotohanan na ang Kaizen Escort Agency ay magiging overlord ng mga escort agencies. Sa lahat ng sama ng loob ng dagat sa Kaizen Bodyguard Agency sa pagkakataong ito, kung si Ming Yuan ang pumalit sa posisyon sa hinaharap, maiisip niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Hindi siya magkakaroon ng madaling panahon, kaya kahit anong mangyari, kailangan niyang mag-isip ng paraan para sirain ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Ngayong mayroon siyang pambihirang pagkakataon na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, kakaiba kung hindi niya ito kukunin. Boundless Sea. How exactly did our Kaizen Bodyguard Agency cheat? How did we use unfair means to compete? You better explain it to me in front of everyone. Otherwise, today,
Our families will fight to the death. Dahan-dahang naglakad si Ming Yuan patungo sa walang hangganang dagat. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit ito ay puno ng layuning pagpatay. Ang walang hanggan na dagat ay ganap nang naglaho ng lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Dahil inilatag na ng kabilang panig ang plano, natural na hindi siya actress. Kung ang walang hangganang dagat ay hindi makapagbigay ng kasiyasang paliwanag, kung kaya't kahit na kailangan niyang makipaglaban hanggang kamatayan sa 4 na ahensyang escort ng SIS ngayon, hindi siya magdadalawang isip. Siya, si Ming Yuan, ay nagtayo ng kanyang kumpanya mula sa simula at dinala ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen sa mas mataas na lugar sa mapanganib na katubigan ng South Continent. Paano madaling makitungo ang gayong kakilakilabot na figure? Kahit na hindi sila kasing lakas ng 4 na SIS Escort Agency, ang Kaizen Escort Agency ay tiyak na hindi magpapatalo sa alinman sa iba pang ahensya sa katapangan at tapang. Tama ang escort leader na si Chi. Boundless Sea, bakit ka nagsasalita na parang umuutot ka? Kahit anong mangyari, siya pa rin ang dating overlord ng bodyguard agency. Ganun na ba talaga siya kasakit na taunan? Hindi ba't masyadong katawa-tawa ang walang hiya at kasuklam-suklam na mukha pagkatapos mahulog sa top 5? Sumangayon si Kobe na puno ng puot ang mukha. Nagkaroon siya ng hindi mapagkasundo ang sama ng loob kay Ming Yuan. Maliban kung talagang kinakailangan, hinding-hindi siya papayag na maging copycat. Gusto niyang maging matigas, ngunit ang problema ay nakaramdam siya ng pagkakasala. Gamit ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen bilang isang kalasag, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na makatakas dito, ngunit kapag siya ay target na mag-isa, siya ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Sabay na umatake sina Ming Yuan at Kobe. Ang tingin ng lahat sa walang hangganang dagat ay naging lubhang mapaglaro. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, para bigla siyang gumawa ng ganoong hakbang sa sandaling ito at gumawa ng napakalason na akusasyon para hilahin pababa ang numero 1 at 2 ahensya ng bodyguard, iisipin ng sinuman na hindi dalisay ang motibo ng walang hangganang dagat. Pagkatapos ng lahat, ang 4 na SIS Escort Agency ay napilitang lumabas sa nangungunang 5. Nangyari na sa kanila ang ganoong kaiyahiyang insidente, kaya kitang-kita na magpupumiglas sila sa kanilang kamatayan. Sa panahong tulad nito, hindi magiging kakaiba para sa walang hangganang dagat na gumawa ng anuman. Gayunpaman, kung gusto niyang kagatin ang Kaizen Escort Agency at Longzhou Escort Agency hanggang mamatay, siya ay sadyang masyadong matako. Hindi bababasa sa mata ng higit sa 70% ng mga tao, ang walang hangganang pagkilos ng dagat ay katangahan lamang. Hindi lang niya may ililigtas ang 4 na ahensyang escort ng SIS, ngunit itutulak din niya ang ahensya sa mas malalim na bangin. Pagkatapos ng lahat, mula sa pagtatatag ng South Continent Escort Event hanggang ngayon, hindi pa nagkaroon ng sitwasyon kung saan nabura ang una at pangalawang ranggo ng mga ahensya ng escort. Ito ay ganap na hindi makatwiran. Lahat ay nanunood ng palabas na may mataas na espiritu. Sa kanilang mga mata, ang eksenang ito ay higit na kawili-wili kaysa sa isang labanan sa arena. Ang isang labanan tulad ng haunan ay magpapaantok sa mga tao, ngunit ito ay tiyak na hindi. Batay lamang sa sinabi ng walang hangganang dagat ngayon, ang susunod na mangyayari ay tiyak na magiging focus ng talakayan sa buong rehiyon ng dagat ng Timog Kontinente. Ito ay magiging isang mayamang paksa ng talakayan. Sa kabila ng mga titig ng lahat, ang walang hangganang dagat ay kalmado at tahimik. Hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pag-atres. 4,473. Kung tutuusin, sanay na siyang maging overlord ng bodyguard agency. Gaano man siya kadumi at kasuklam-suklam sa pribado, lagi siyang puno ng aura sa publiko. Hindi kayo kumbinsido. Ang walang hangganang dagat ay tumingin kay Ming Yuan ng mapanukso. Para naman sa Kobe at Haunan, hindi man lang siya nag-abalang tingnan ang mga ito. Sa mga mata niya, patay na ang dalawang ito. Hehe, gumaganap ka pa rin na parang punong hukom. Dapat sanay ka na sa pagiging boss ng bodyguard agency. Sa tingin mo ba tayo ay makumbinsi? Malamig na tumawa si Ming Yuan. Lahat, ano sa tingin nyo? Ang walang hangganang dagat ay tumawa ng walang pakialam at lumingon kay Buffen at sa iba pa.
Kung aalisin ng Kaizen Escort Agency at Longzhou Escort Agency, ang kanyang Forces Escort Agency ay tataas lamang mula sa ika-6 hanggang ika-4, ngunit ang Divine Wind Escort Agency ay tataas mula sa ika-3 hanggang sa 1. Ang mga benepisyong matatanggap nila ay mas malaki kaysa sa kanyang ahensya ng Forces Escort. Higit pa rito, ito rin ay isang bihirang magandang bagay para sa iba pang 5 pangunahing ahensya ng escort. Ang mga malalaking boss na ito ng escort agency ay palaging pinagkakakitaan, kaya hindi na kailangang hulaan kung ano ang kanilang gagawin. Hanggat maaari niyang makuha ang kanilang suporta, ang walang hangganang dagat ay natural na hindi magagapi. Pabayaan ng Longzhou Escort Agency, kahit ang Kaizen Escort Agency ay hindi na makakabalik. Ang tingin ng lahat ay dama po kay Bufan, naghihintay sa pinuno ng Divine Wind Escort na gawing malinaw ang kanyang paninindigan. Hindi niya sila binaygo at umubo. Escort Leader Hai, ang galing mo talagang magplanong tanggalin ang Kaizen Escort Agency at Longzhou Escort Agency. Sa kasamaang palad, hindi ako sumasang-ayon sa iyo. Ayaw sumang-ayon. Natigilan ng walang hangganang dagat. Hindi na niya kailangan pang gumamit ng kaunting lakas para kunin ang posisyon ng overlord ng bodyguard agency. Ito ay isang matabang piraso ng karne na inihatid sa kanyang pintuan. Paano siya hindi sumasang-ayon? Ang opinyon ko ay pareho sa escort leader na si Hale. Nagpahayag din ng kanilang paninindigan ang ahensya ng bodyguard ng Tianhong. Matapos pakinggan ang mga pahayag ng dalawang lalaki, ibinaling ng mga tao ang kanilang atensyon kay Shanying. Ang Xuanying Escort Agency ay nirerango sa ika-5 at maaaring ituring bilang isa sa 5 pangunahing ahensya ng escort. Ang Xuanying Escort Agency ay hindi makakagawa ng isang walang hiyang at katawa-tawang bagay. Malamig na tumawa si Shanying, ang kanyang mga labi ay kumikibot sa panghahamak. Muling nagdilim ang mukha ng walang hangganang dagat. Nangangahulugan ang mga ugali ng 3 taong ito na wala ni isa man sa 5 malalaking escort agencies ang sumang-ayon. At dahil ang 4 na sis escort agency ay nasa ika-6 na pwesto, wala siyang karapatang maging punong hukom. Ibang-iba ito sa inaasahan niya. Hindi ito ang inaasahan niya. Ito ay hindi lamang walang hangganang dagat. Maging si Ming Yuan ay hindi maiwasang tumingin sa mga taong ito ng may pagtataka. Kahit na siya ay hindi inaasahan na sa oras na tulad nito, ang mga malalaking boss na ito ng ahensya ng bodyguard, na hindi gagawa ng anumang bagay ng walang mga benepisyo, ay talagang magiging matuwid. Ang iba ay nalilito ngunit alam ni Bufan at ng iba pa na hindi dahil natagpuan nila ang kanilang konsensya kaya nila binago ang kanilang likas na paglalagay ng mga benepisyo kaysa sa lahat. Lalo na ang Divine Wind Escort Agency, na nakaharap sa posisyon ng pinuno ng escort agency, magiging kasinungalingan kung sasabihin nilang hindi sila nalipat. Ngunit ang problema ay hindi siya naglakas loob na tanggapin ang mainit na patatas na ito. Inalis ng walang hangganang dagat ang Kaizen Escort Agency at Longzhou Escort Agency na may isang pangungusap. Kung ang kanyang Divine Wind Escort Agency ang pumalit, gagawin ba nila muli ang parehong bagay at i-disqualify din ang kanyang Divine Wind Escort Agency? Mula sa mapanuksong tingin ng lahat, makikita na ang pamamaraan ng walang hangganang dagat ay ganap na bulag. Hindi ito gumana sa lahat. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, kahit na ang Divine Wind Escort Agency ay sapat na maswerteng mapangunahan, ito ay magiging isang kastilyo sa himpapawid. Hindi nila ito magagawa ng maayos. Hindi lang nila masasaktan ang Kaizen Escort Agency at Longzhou Escort Agency, kung may nangyari talaga, ang walang hangganang dagat ay maaring iikot ang mga talahanayan at itulak sila bilang mga scapegoat. Hindi na siya dapat makisali. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Divine Wind Escort Agency ang pinakamalaking benepisyaryo. Maaaring hindi makita ng iba ang walang hangganang intensyon ng dagat, ngunit imposibleng itago ito sa mga taong ito. Si Bufan at ang iba pa ay hindi lamang hindi kinuha ang pag-atake, naglagay pa sila ng isang matuwid na saloobin at gumawa ng countercharge. Ang ganitong uri ng hindi inaasahang reaksyon ay nagpatigil sa walang hangganang dagat at hindi makapag-react ng mahabang panahon. Gayunpaman, walang babalikan. Dahil hayagang ibinuhos ng walang hangganang dagat ang lahat ng pagpapanggap ng kabaitan, hindi siya maaaring sumuko sa kalagitnaan. Ang pagsalungat ni Bufan at ng iba ay maaari lamang mga hulugan ng isang bagay.
Sila ay bobo. Kung ayaw nilang kainin ang karne na nasa bibig na nila, hindi nila masisisi ang apat na cis escort agency kung bakit hindi ito nakakain. Parang hindi pa rin alam ng lahat ang totoo. Pero dahil nagbigay na ako ng ganoon kaliwanag na pahiwatig, hindi ba pwedeng lahat ng tao gamitin ang utak nila para mag-isip bago magsalita? Simula kay Bufan, ang mapanuksong tingin ng walang hangganang dagat ay isa-isang dumampi sa kanilang mga mukha, sa wakas ay dumaong sa Mingyuan at Kobe. Kung may sasabihin ka, then say it. Kung hindi natin aayusin ang usapin ngayon, tiyak na magkakaroon ng bloodbath sa pagitan natin. Malamig na umungol si Mingyuan. Hindi siya natatakot sa walang hanggan na pandaraya ng dagat. Ngunit ang Kobe ay walang kumpiyansa. Palibhas ay nakatitig sa walang hanggan ng dagat na ganoon, bigla niyang hindi napigilan ang pag-urong ng leeg. Palihim niyang sinulyapan si Haonan, na maputi rin ang mukha. Malamang matatapos na ang usapin ngayon. Sige, kung gayon, saksihan nating lahat ito. Malamig na tumawa ang walang hangganang dagat at lumingon sa Kobe. Escort Leader Long, may itatanong ako sa iyo. Mas mabuting sumagot ka ng tapat. Alam mo ba na si Haonan at Wabaw ay parehong mangkukulam? Evil cultivator. Biglang nagbago ang mukha ng lahat. Ang makapangyarihang Haonan at Wabaw ay talagang masasamang magsasaka. Ang ekspresyon lang ni Terence ang nanatiling pareho. Hindi niya matiyak kung si Haonan ay isang tunay na evil practitioner, ngunit hindi bababa sa kaso ni Wabaw ay walang alinlangan. Ito ay isang bagay na pampublikong kinilala ng North Island. Ngunit ang ikinagulat ni Terence ay iyon, kaya paano kung siya ay isang black magic practitioner? Kinailangan bang magkaroon ng ganoong kalaking reaksyon ang lahat? Ang tubig ng South Continente ay magulo, na may pagpatay at panununog sa lahat ng dako. Ang unang impresyon ni Terence ay na ito ay isang langit para sa masasamang magsasaka. Kung hindi, bakit pupunta si Wabaw dito upang magkubli? Dapat sanay na ang lahat sa masasamang magsasaka, kaya walang dahilan para sila ay mabigla, di ba? Sa huli, si Terence ay isang tagalabas lamang. Bagamat nanatili siya rito ng ilang buwan, wala siyang masyadong alam tungkol sa lugar ng dagat ng South Continent. Ni hindi nga niya alam ang concept ng escort party. Kung alam niya na ito ang kinatawan ng matuwid na landas ng Timog Kontinente, mauunawaan niya kung bakit ganito ang reaksyon ng mga tao sa masasamang magsasaka. Medyo kawili-wili ang reaksyon ni Wenhan. Matapos marinig ang walang hangganang salita ng dagat, sinampal niya ang sarili sa mukha, puno ng panghihinayang ang mukha. Damn it, bakit hindi ko iyon naisip? Si Mingyuan at ang iba pa ay hindi gaanong alam tungkol dito, ngunit sinabi sa kanya ni Terence ang lahat tungkol kay Wabaw. 4,474. Alam niya na si Wabaw ay isang heretic practitioner, ngunit mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya kailanman naisip na gamitin ang puntong ito para gumawa ng kaguluhan. Masasabi lamang na bilang young master ng Kaizen Bodyguard Agency, malayo pa ang mararating ni Wenhan. Kung gusto niyang maabot ng kanyang katalinuhan ang antas ng isang tusong matandang Zoro na parang walang hangganang dagat, kailangan pa rin niya ng maraming karanasan. Sinasiraan mo ako. Lahat, huwag maniwala sa kanya. Ang walang hangganang dagat ay inggit lang at hindi kayang magpatalo. Sinisiraan niya ang ating Longjo escort. Hindi pa natutunaw ng karamihan ang sumasabog sa loob ng kwentong ito. Namumula ang mukha ni Kobe habang siya ay gumanti. Nakakamatay na mapatla ang mukha ni Haonan. Ang pinakamasamang sitwasyon ay sa wakas ay lumitaw. Slander. Ang walang hangganang dagat ay tumawa, hindi nagugulo. Hindi man lang siya tumingin sa Kobe at lumingon sa iba. Matalim ang mga mata ng lahat ng nandito. Pag-isipan mong mabuti ang sitwasyon ng kompetisyon ni Wabaw at Haonan. Pareho silang may sapin ng kakaibang itim na gas sa kanilang katawan. Hindi mo ba iniisip na kakaiba ito? Kung hindi pa nagre-react ang lahat dito, talagang mga tanga sila. Dati, hindi nila naisip na may mali dito, ngunit ngayon na pinaalalahanan sila ng walang hangganang dagat, agad nilang napagtanto na may mali.
Malinaw na nasa Great Circle lang sila ng Ores Core Stage, ngunit sina Wabaw at Haunan ay may lakas na higit pa kaysa sa Ores Core Stage experts. Kahit na ang nascent Soul Stage experts ay maaaring hindi nila katugma, normal ba ito? At saka, naniniwala akong hindi mo pa nakita ang kakaibang black chi na ito sa isang normal na cultivator, di ba? Ang walang hangganang dagat ay tumama habang mainit ang bakal. Ang daming kalokohan. Nang makita ang maalalahanin at kaina-hinalang mga mata ng lahat, hindi napigilan ng Kobe na magpaliwanag, ayon sa loika ng walang hangganang dagat, kung gayon ang lahat ng mga eksperto na maaaring lumaban ng higit sa kanilang antas ay mga masasamang magsasaka. Bilang pinuno ng 4 na ahensya ng SIS Escort, napakabababa ng iyong mga pamantayan na hindi mo pa nakikita ang gayong henyo noon. Tungkol naman sa black gas, puro walang basehan ang malisyosong paninira. Ito ay isang natatanging lihim na pamamaraan na hindi maituturo sa mga tagalabas. Nakakapagtaka ba na walang nakakita noon? Bumalik ang tingin ng lahat sa walang hangganang dagat. Bagamat nag-aalinlangan sila, walang konkretong ebidensya ang walang hangganang testimonya ng dagat. Upang alisin ang Kaizen Escort Agency at Longzhou Escort Agency mula sa listahan sa pamamagitan lamang ng haka-haka na ito ay medyo napakalayo. Gusto mo pang magkwibal kapag malapit ka ng mamatay. Malamig na tumawa ang walang hangganang dagat, kung gayon bakit hindi mo sabihin sa akin, anong uri ng ugat ng espiritu ang maaaring gumawa ng itim na gas? Gamit ang mga salitang, natatanging lihim na pamamaraan, upang maalis ito, hindi ba napakadali? Kung ito ay isang lihim na pamamaraan o hindi, ito ay dapat na suportado ng katangian ng espiritual na ugat. Sa abot ng karaniwang espiritual na ugat na katangian ay nababahala, imposibleng makagawa ng itim na gas. Si Wabaw ay patay na, at hindi natin ito ma-verify mula sa kanya, ngunit dapat patunayan ito ni Haunan. Biglang hamarang si Bufan. Kahit na ayaw niyang gamitin ang walang hangganang dagat, kung mapapatunayan niya na siya ay isang masamang magsasaka, kung gayon ang mga bagay ay magiging ibang-iba. Hindi niya maaaring hayaan ang walang hangganang dagat na kunin ang lahat ng kredito. Kung hindi, maaaring samantalahin ng lalaking iyon ang pagkakataong sumakay muli sa kanyang ulo. Sa walang hanggan na kawalang hiyaan at makapal na balat ng dagat, hindi siya gagawa ng isang bagay tulad ng pagpapalitan ng mga kredito para sa isang ranggo. Siya ay may napakabihirang mutated spiritual root. Normal lang na hindi mo pa siya nakikita. Sabi ni Kobe na may konsensya. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, maaari lamang siyang kumagat ng bala at hindi sumuko. Ang isang mutated spiritual root attribute ay hindi lamang ipinaliwanag kung bakit kaya niyang labanan ang isang kaaway na mas mataas sa kanyang antas, ngunit ipinaliwanag din nito ang pinagmulan ng black gas. Pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. Siyempre, ang kanyang paliwanag ay hindi walang mga kapintasan. Hanggat ginagamit ang isang profesional na tool sa pagsubok ng espiritual na ugat, maaari itong ma-verify kung mayroon siyang espesyal na katangiang espiritual na ugat. Gayunpaman, ang ordinaryong espiritual na kagamitan sa pagsubok ng ugat ay matatagpuan sa lahat ng dako, ngunit napakabihirang makahanap ng isa na maaaring sumubok sa katangian ng espiritual na ugat na may 100% na katumpakan. Ang ganitong mga profesional at katanji tanging kagamitan ay magagamit lamang sa mga akademya ng kontinente ng silangan. Ito ay bihira sa magulong sea area ng South Continent. Maaari lamang tumaya si Haunan na walang ganoong kagamitan na inihanda sa pinangyarihan. At least nagkaroon siya ng pagkakataon na ibalik ang mga bagay, kung hindi, mawawalan talaga siya ng buhay. Gaya ng inaasahan, nang sabihin iyon ni Kobe, hindi napigilan ni Bufan at ng iba pa ang sumimangot. Talagang wala silang spiritual root testing tool na maaaring sumubok sa katangian ng isang tao nang may 100% na katiyakan. Hehe, mutated spiritual roots. Walang humpay na tumawa ang dagat na walang hanggan. Si Kobe at ang iba ay nagbigay sa kanya ng hawakan sa kanilang sarili. Kung hindi pa rin niya kayang pangalagaan ang Dragon Boat Escort Agency, hindi na niya kailangang manatili sa dagat ng South Continent.
Agad niyang sinabing malamig, sige, bakit hindi mo sabihin sa amin kung anong katangian ng mutated spiritual roots na mayroon si Haunan? Kunin siyang ipakita sa amin ang kanyang mga pangunahing diskarte sa pakikipaglaban, at malalaman namin kung ano ang kanyang ginagawa. Oo, ipakita mo. Sunod-sunod na sumang-ayon ang lahat sa audience. Nagtataka lang sila kung bakit hindi kailanman gumamit si Haunan ng anumang basic martial arts techniques, ngunit gumamit lamang ng mga ordinaryong kamao at paa sa pakikipaglaban. Kahit na ito ang kanyang estilo sa pakikipaglaban, bilang isang marangal na master ng Great Circle ng Golden Core Stage, hindi man lang niya ginamit ang alinman sa kanyang pinakamahusay na martial arts techniques, hindi ba ito masyadong kakaiba? Hindi lamang si Haunan, ngunit maging si Wabaw ay hindi nagpakita ng anumang pangunahing kasanayan sa militar na may malinaw na katangian. Mayroon lamang isang makapangyarihang martial skill na hindi maintindihan ng sinuman. Ngayong naisip nila ito, kakaiba kahit paano nila ito tingnan. Ito. Napatulala si Kobe. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hanggat ito ay isang masamang magsasaka, ito man ay isang direktang paglilinang o isang kalahating daan, mayroong kahit isang bagay na hindi mapag-aalinlanganan. Iyon ay ang lahat ng masasamang magsasaka ay dapat sirain ang kanilang dating espiritual na ugat na katangian bago sila magsimulang maglinang. Ito ay dahil ang lahat ng masasamang cultivator mga pamamaraan ng mental cultivation ay lumabag sa pamantayan, at ang kanilang foundation ay ang anti-espiritual na ugat na katangian. Hindi lamang ang 5 karaniwang espiritual na ugat, kundi pati na rin ang pambihirang mga espesyal na espiritual na ugat ay kailangang sirain lahat. Kung hindi, magdudulot ito ng nakamamatay na salungatan sa katawan, at ang tanging resulta ay ang biglaang pagkamatay mula sa paglihis ng chi. Napatulala si Kobe, natulala rin si Haunan. Kahit na ito ay hangin, ulan, kulog, o kidlat na katangian na may mutated na espiritual na mga ugat, ito ay masasabi man lang ng may katwiran at ebidensya, at ito ay sapat na upang ipakita ang martial arts technique ng katumbas na espiritual na katangian ng ugat, ngunit paano naman ang kanya? Hindi niya posibleng sabihin na mayroon siyang itim na chi spirit root, di ba? Paano magkakaroon ng kakaibang espiritong ugat sa mundo? Maaari nilang lokohin ang isang 3 taong gulang na bata, ngunit upang lokohin ang napakaraming eksperto dito, lalo na ang isang tulad ng walang hangganang dagat na alam ang kanilang background, imposible. Halika, hindi tayo magkakamali sa isang matuwid na magsasaka, at hindi natin pababayaan ang sinumang masamang magsasaka. Hanggat maaari mong patunayan na ikaw ay hindi isang masamang magsasaka, ako, walang hangganang dagat, ay yuyuko sa iyo bilang paghingi ng tawad. Malamig na tumawa ang walang hangganang dagat habang mahusay siyang magsalita. Sa pagkakataong ito, walang magawa ang Kobe. Sa ganitong sitwasyon, wala siyang magawa kahit sabihin pa niya. Kahit anong sabihin niya, walang kwenta. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng kanyang mga pangunahing kasanayan sa martial arts maaari niyang linisin ang kanyang pangalan. Ito ay isang dead end. 4,495. Walang magawang iwagayway ni Kobe ang kanyang mga kamay kay Haunan, ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig para magsalita, isang matinis at nakakatakot na alulong ang bumungad sa kanyang tabi. Isang makapal na patong ng itim na chi ang biglang lumabas mula sa katawan ni Haunan, at siya ay nasa parehong estado noong kinakalaban niya si Terence. Sinamantala niya ang katotohanang walang sino man ang may balak na palibutan siya at tumakas ng walang pangalawang salita. Si Haunan ay hindi isang tanga. Alam niya na walang paraan upang baliktarin ang sitwasyon ngayong umunlad ito hanggang sa puntong ito. Siguradong hindi niya kayang lokohin ang mga ito ngayon. Kapag nakumpirma na ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang heretic practitioner, tiyak na mapapaligiran siya at lilipulin ng lahat ng naroroon. Hindi pa banggitin ang kasalukuyang estado ng pagkahapon ni Haunan, kahit na siya ay nasa kanyang pinakamataas na kalagayan, na nahaharap sa pagtugis ng napakaraming mga eksperto sa yugto ng nascent soul, tiyak na mamamatay siya ng walang libingan, ng walang kahit isang pagkakataon na mabuhay. Dahil dito, ang tanging paraan niya ay ang makatakas bago mabunyag ang hangarin ng pagpatay ng lahat. Hanggat hindi siya hinahabol ng isang top-tier expert na parang walang hangganang dagat, may pagkakataon pa rin siyang mabuhay.
Natulala si Kobe habang pinagmamasdan niya si Hauna na sumugod palabas ng karamihan at tumakas sa Muleng Square sa isang iglap na wala sa paningin ng lahat. Napatulala rin ang mga tao. Ilang sandali pa silang nag-react. Tumakas ito dahil sa takot sa parusa. Ang ilan sa mga magsasaka sa labas ay nagmamadaling hinabol siya, ngunit karamihan sa mga tao sa eksena ay walang pakialam dito. Kung tutuusin, ang lakas ni Haunan ay naroon para makita ng lahat. Huwag tingnan kung gaano siya pagod, ngunit mula sa kamangha-manghang bilis kung saan siya nakatakas ngayon, makikita na ang taong ito ay mayroon pa ring puwang para sa isang huling pakikibaka. Sa lakas ng karamihan ng mga taong naroroon, hindi na nila maabutin pa ang bilis ni Haunan, kahit na gawin nila, siguradong hindi nila ito matatalo. Sa normal niyang kalagayan, madaling matalo ni Haunan ang mga ito, lalo pa ngayong nasa kabaliwan na siya, naging itim ang buong katawan niya. Ang mga masasamang magsasaka ay kailangang patayin, ngunit walang sino man ang hanggal. Hindi nila maaaring ipagsapalaran ang kanilang buhay upang pumatay ng isang masamang magsasaka. Hindi mo ba nakita na kahit ang isang top tier na dalubhasa tulad ng walang hangganang dagat ay walang balak tumulong? Sa walang hangganang lakas ng dagat, halatang kayang talunin niya si Haunan, ngunit ito ay isang napakahalagang oras para sa kanya upang pagsamahin ang kanyang tagumpay. Paano niya siya nahabol? Paano kung sinamantala siya ni Buffen at ng iba pa? Sa oras na bumalik siya, malamang nahuli na ang lahat. Kung hindi hahabulin ng walang hangganang dagat, hindi rin hahabulin ni Buffen at ng iba pa. Ang walang hangganang dagat ay hindi nagtiwala sa kanila, ngunit hindi sila nagtiwala sa walang hangganang dagat. Malamang si Terence lang ang maaaring magdulot ng pananakot kay Haunan at may balak na patayin siya, ngunit nakasimangot siya at pinigilan ang pag-iisip. Wala siyang choice. Sa sandaling nagsimula na siyang maghabol, maabutin man niya o hindi, tiyak na tatamaan siya ng walang hangganang dagat kapag siya ay nasa ibaba. Sasamantalahin niya ang pagkakataong sabihin na isa rin siyang ereheng practitioner at tumakas kasama si Haunan. Walang sino man ang maniniwala sa ganitong uri ng kalokohan noon, ngunit sa pag-amin nitong si Haunan, nakakahiya kung hindi linisin ni Terence ang kanyang pangalan sa harap ng lahat. Wala talagang pakialam si Terence sa kanyang background, hindi magiging mahirap para sa kanya na linisin ang kanyang pangalan, ngunit kaladkarin niya pababa ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Hindi mahalaga kung maibabalik niya ang kanyang reputasyon o hindi, mawawala ang kanyang pinaghirapang posisyon bilang hepe ng ahensya. Marahil ay sinusubukan ng walang hangganang dagat na itali ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen at ang ahensya ng bodyguard ng Longzhou dahil dito. Natural, hindi siya hahayaan ni Terence na makatakas dito. Nagdesisyon siyang maghintay, ngunit hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng kaunting panghihinayang. Kahit siya ay hindi lubos na nagtitiwala sa pakikitungo sa isang master na tulad ni Haunan. Hindi lang siya napagod, nasugatan din siya. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang patayin siya, ngunit kailangan niyang palayain ito. Ito ay medyo nakakalungkot. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nahulog sa Kobe. Ang biglaang pagtakas ni Haunan ay nagtulak sa kanya, ang pinuno ng Longzhou Escort, sa mata ng bagyo. Ang sitwasyong ito ay parang walang hangganang dagat na naglagay ng isang palayok ng langis, ngunit itinulak siya ni Haunan pababa. Sa kawalan, gustong umiyak ngunit walang luha ito ang paglalarawan ng Kobe sa sandaling ito. Bihira lang siyang makaupo sa trono ng pangalawang ahensya ng bodyguard. Sa huli, bago pa man siya makaupo ng maayos at magkaroon ng oras na maging masaya, ang trono ay pinalitan ng isang upuan ng tigre at kinailangan siyang ibagsak ng kung sino. Napakasama ng kalooban ni Kobe sa sandaling ito na hindi man lang siya makaiyak. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, umupo sa lupa ang Kobe na parang nawala ng mga magulang. Sa oras na ito, kahit ano pa ang sabihin niya, wala itong silbi. Hindi siya basta-basta makakatakas tulad ni Haunan. Pagkatapos ng lahat, nasa likod niya pa rin ang buong Dragon Boat Escort Agency. Ito ay isang foundation na itinayo niya ng may matinding kahirapan. Hindi niya ito kayang isuko ng ganito, kaya't dito na lang siya maghintay sa walang hanggan na paghatol ng dagat. Ngayon, alam na ng lahat na si Haunan ay isang masamang magsasaka. Walang alinlangan tungkol dito.
Kung hahayaan ng Longzhou Escort Agency ang isang masamang magsasaka na lumahok sa kompetisyon, ano ang mangyayari sa buong South Continent Escort Agency Alliance? Posible kaya na ang escort agency ng ating South Continent na alliance ay bumagsak sa ganoong estado na tayo ay naging isang pugad ng kasamaan. Ang walang hangganang dagat ay biglang humawak sa moral na mataas na lupa. Sa isang iglap, tila bumalik siya sa pagiging high-spirited boss ng escort agency. Sa magulong tubig ng South Continente, ang mga bagay tulad ng moralidad ay walang halaga. Gayunpaman, sa ilang mga espesyal na sitwasyon, maaari nitong kidnapin ang lahat at maging isang sandata na hindi kayang labanan ng sinuman. Malinaw na alam ito ng walang hangganang dagat. Sa oras na ito, kahit si Buffen at ang iba pa ay hindi makagambala. Kung susundin nila ang walang hangganang mga salita ng dagat, kung gayon sila ay magiging kanyang mga alipin. Ngunit kung sila ay lumaban sa walang hangganang dagat, kung gayon ay lantaran nilang protektahan ang isang masamang magsasaka. Hindi nila kayang tanggapin ang ganitong uri ng akusasyon, kaya pumikit na lang sila. Sa mga hukom, tanging si Ming Yuan lamang ang nakasimangot sa walang hangganang dagat. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling nagsalita. Pagkatapos ng lahat, pinag-uusapan nila ang tungkol sa Dragon Boat Escort. Hindi niya kailangan makisali. Iisipin nito ang mga tao na may sinusubukan siyang itago. Hindi pa huli ang lahat para mag-counterattack kapag nagkagulo ang kabilang panig. Nakaharap sa matuwid na walang hangganang dagat, ang Kobe ay hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Ang tanging bagay na pinakapigsisisihan niya ngayon ay hindi ang pakikipag-alyansa sa mersenaryong grupo ng Poison Eye, at hindi rin ito hinahayaang maglaban sina Wabaw at Haunan. Ito ang gabing pumunta siya para bisitahin ang walang hangganang dagat sa 4 na Seas Escort Agency. Kung hindi siya nagkusa na bigyan ng iba ng pangangasiwa, kahit na wala siyang pagkakataon na makipag-ugnayan sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen at Terence Ford, kahit na hindi siya makapasok sa top 5, makakatakas man lang siya ng hindi nasaktan. Ito ay mas mabuti kaysa sa hayaan ng iba na gawin ang anumang gusto nila sa kanya. Sa kasamaang palad, walang gamot para sa panghihinayang sa mundong ito. 4,476. Kaya ngayon, ang kapalaran ng Kobe at ang buong Longzhou Escort Agency sa ilalim niya ay nasa kamay ng walang hangganang dagat. Siya lamang ang taong naruroon na may ganap na awtoridad. Kung ang Longzhou Escort Agency ay nabuhay o namatay ay nasa kanyang mga kamay. Ang paggamit ng masasamang magsasaka para lumaban ay isang insulto sa buong escort agency na Alliance of the South Continent. Ito ay hindi matitiis at hindi mapapatawad. Ang mabagsik na ekspresyon ng walang hangganang dagat ay labis na natakot sa Kobe kaya nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Pagkatapos ay inanunsyo niya, ngayon, bilang punong hukom ng komperensya, kinakansela ko ang lahat ng resulta ng Longzhou Escort Agency sa kompetisyong ito. Gayunpaman, dahil hindi kayo masasamang magsasaka at nalinlang lang ng iba, pansamantala naming pananatilihin ang mga kwalifikasyon ng ahensya ng escort ng Longzhou. Makikita natin ang performance mo sa susunod na conference. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong Muleng Square ay napuno ng mga talakayan. Biglang nabuhay ang mapupulang mukha ni Kobe sa tuwa. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa walang hangganang dagat. Kakanselahin lang nila ang kanyang mga resulta, hindi siya aalisin sa listahan magpakailanman. Ang matigas na ugali ng walang hangganang dagat ay nagparamdam sa mga tao na lalaban siya hanggang kamatayan kasama ang Longzhou Escort. Sinong mag-aakalang hahayaan niya lang sila ng ganoon kadali? Ito ay talagang hindi inaasahan. Salamat, punong hukom, sa iyong kagandahang loob. Kasalanan ko kung bakit ako ay nalinlang ng dalawang masasamang magsasaka na ito. Kami, ang ahensya ng escort ng Longzhou, ay handang tanggapin ang parusa. Bumalik sa katinoan ng Kobe at agad siyang nagpasalamat. Ang resultang ito ay isa ng pagpapala sa gitna ng kasawian. Talagang nakakalungkot na mawala ng pangalawang pwesto, ngunit dahil ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay nakatali sa kanya, maaari man lang siyang magkaroon ng kaunting psikolohikal na kaiginhawahan at hindi ito masyadong masama. Well, kung maaari kang mag-ingat at magbago ng iyong mga paraan ay depende sa iyong pagganap mamaya.
Bahagyang tumango ang walang hangganang dagat, kumikilos na parang isang mahusay na pinuno. Sa pagtingin sa kakaibang eksenang ito, hindi maiwasan ni Ming Yuan na sumimangot. Ano ang sinusubukang gawin ng lalaking ito? Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang walang hangganang pagkilos ng dagat ay hindi ganoon ka-simple. Kailangang may mas malalim na kahulugan. Isang malaking stick sa isang kamay at isang carrot sa isa. Kobe at Longjo Escort ang pinaalis niya sa entablado, ngunit kailangan pa rin nilang magpasalamat sa kanya. Napakahusay talaga ng mga pamamaraan ng walang hangganang dagat. Si Terence naman ay napangiti ng mahina. Ang mga salita ng walang hangganang dagat tungkol sa kung paano siya gaganap sa hinaharap ay parang isang matalim na espada na nakasabit sa mahabang ulo ng kuiba. Wala siyang pagpipilian kundi yumuko at sumunod, at masunurin lamang ang kanyang nakababatang kapatid. Kung hindi, ang espadang ito ay maaaring mahulog anumang oras. Mula sa puntong ito, ang walang hangganang pamamaraan ng dagat ay matatawag ng napakatalino. Gusto ko lang malaman kung ano ang pinagkakaabalahan ng lalaking ito. Bakit niya itinali ang Kaizen Escort Agency at Longjo Escort Agency? May mga mangkukulam ang Longjo Escort Agency, pero wala kami. Hindi ba ito kalokohan? Nakasimangot pa rin si Wenhan. Hehe, nabubunyag ang punyal. Malalaman natin kapag nakita natin. Umiling si Terence, hindi gaanong iniisip iyon. Oo naman, pagkatapos makontrol ng walang hangganang dagat ang sitwasyon sa Dragon Boat Escort, agad siyang lumingon sa Chitian Escort. Tiningnan niya si Ming Yuan na may masamang intensyon. Escort Chief Quail, ngayong nag-plead guilty na ang Longjo Escort Agency, nakita mo na kung paano ko ito hinarap. Hanggat ibibigay mo ang sorcerer at kanselahin ang mga resulta, hindi kita papanagutin sa anumang bagay. Naniniwala akong matalino kang tao. Bakit hindi mo ito iniisip? Tumawa si Terence. Kaya ito ay walang hangganang plano ng dagat. Hindi nakakagulat na hinayaan niya ang Longjo Escort Agency na pumunta ng ganoon kadali. Maliban sa pagpapadali para sa kanya na kontrolin ang Longjo Escort Agency sa hinaharap, ito ang kanyang mas mahalagang layunin ang paghiwalayin ang Kaizen Escort Agency. Upang maging mas tumpak, sinusubukan niyang ihiwalay siya kay Ming Yuan at sa iba pa. Walang alinlangan, si Terence ang tanging tao na makakapantay sa masamang magsasaka na sinasabi ng walang hangganang dagat. Isipin mo. Ano ang dapat isaalang-alang? Ngumisi si Ming Yuan. Isipin mo kung gusto kong makinig sa kalokohan mo. Walang hangganang dagat, sinusubukang itali ang Kaizen Escort Agency at Longjo Escort Agency sa isang pangungusap lang. Hindi mo ba naisip na masyado kang makapangyarihan? Ikaw. Nabulunan ng walang hangganang dagat. Hindi niya akalain na ganito kalakas si Ming Yuan noon, ngunit ngayong nakarating na sa tuktok ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen, naging napaka-agresibo niya at hindi man lang siya inilagay sa kanyang mga mata. Kung si Ming Yuan ay naglakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganoon sa nakaraan, ang walang hangganang dagat ay matagal na niyang inapakan. Bilang boss ng escort agency, siguradong may kumpiyansa siyang gawin ito. Gayunpaman, ang mga bagay ay iba na ngayon. Ang Kaizen Escort Agency ay ang boss ng escort agency sa pangalan. Bago niya kumpirmahin na si Ming Yuan ay isang black magic cultivator, ang walang hangganang dagat ay talagang walang magawa sa kanya. Ming Yuan, binibigyan kita ng paraan. Huwag tanggihan ang isang toast para lang uminom ng forfeit. Gumamit ka ng mangkukulam para manloko at makakuha ng mga puntos. Ikaw ay nasa napakalaking gulo. Ano ang dapat ipagmalaki? Nagbago ang ekspresyon ng walang hangganang dagat. Erehe practitioner. Naglalagay ka talaga ng malaking sombrero sa akin. Itatanong ko lang, sino sa Kaizen Bodyguard Agency ang heretic practitioner? Malamig na tumawa si Ming Yuan. Siyempre, alam niyang si Terence Ford ang tinutukoy ng kabilang partido. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, ngunit kung may magsasabi na si Terence Ford ay isang mangkukulam tulad ni Wabaw at Haunan, hindi siya maniniwala. Terence Ford.
Naging masama ang mukha ng walang hangganang dagat habang sumisigaw, naglakas loob ka bang sabihin na si Terence Ford ay hindi isang mangkukulam? Sa sandaling iyon, ang lahat ay tumingin kay Terence ng may hinala at paghuhusga. Si Wabaw, Haunan, at itong Terence Ford ay masasabing ang pinakakahanga-hangang Orescore Stage Masters ng pagtitipon na ito. Ang kanilang lakas ay sapat na upang tumayo ang mga balahibo ng mga tao. Ngayong napatunayang ang unang dalawa ay mga masasamang practitioner, paano naman itong si Terence Ford? Ang ganitong uri ng loika ay natural na nagpatayo sa lahat sa kabilang panig ni Terence. Ang hakbang na ito ng pagtulak sa bangka gamit ang agos ng hindi nag-iiwan ng bakas, walang hangganang dagat ay napakahusay dito. Sisigat pa lang si Ming Yuan nang lumabas si Terence mula sa ibaba ng stage. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumulyap sa walang hangganang dagat, kinulat ang kanyang mga labi. Sinong mata mo ang makakapagsabi na isa akong heretic practitioner? Gusto mo pa bang tanggihan ngayon? Ang mga galaw mo ay katulad ng kay Wabaw, kung hindi ka masamang magsasaka, ano ka ba? Baka lahat tayong matuwid na magsasaka ay nagagamit na ang martial technique ng mga masasamang magsasaka. Condescending sabi ng walang hangganang dagat. Tumango ang lahat ng naroroon. Ang masasamang magsasaka at tunay na magsasaka ay dalawang ganap na magkaibang sistema. Tulad ng kung paano hindi magagamit ng mga masasamang cultivator ang martial technique ng mga tunay na cultivator, ang tunay na cultivator ay hindi rin magagamit ang martial technique ng masasamang cultivator. Ito ay isang kilalang katotohanan. At ang galaw na ginamit ni Terence ngayon, bagamat medyo iba ang hitsura nito, ay halos kapareho ng galaw ni Wabaw. Ang mga salita ng walang hangganang dagat ay talagang napakahinala. Hehe, may itatanong muna ako sayo. Masyado ka bang kumain ng brain dead pills? Nakangiting tanong ni Terence. Ha? Tumigil ang walang hangganang dagat. Hindi niya alam kung ano ang retard, ngunit masasabi niya sa mapanuksong ekspresyon ni Terence na hindi ito maganda. Ang pangit ng mukha niya. 4,497. Dahil lang sa pareho silang galaw, dapat ay heretic practitioner sila. Normal punch lang ang ginamit ng evil cultivator na iyon, kaya hindi mo na kayang manuntok. Kung hindi, evil cultivator ka rin. Sabi ni Terence na may malamig na ngiti. Nagtinginan ng lahat ang mabuti at masama ay hindi mapagkakasundo, at ang kanilang mga kakayahan ay hindi magagamit ng magkasama, ngunit ang pahayag ni Terence ay hindi mali. Hindi makatwiran. Ang isa ay ordinaryong kamao at sipa, habang ang isa naman ay seryosong martial skill. Pareho ba ang dalawang ito? Agad na sumabog sa galit ang walang hangganang dagat. Puno ng killing intent ang mukha niya. Tumakas na si Haunan, at hindi ka pa rin tumatakbo. Sa tingin mo ba ay bumagsak na ang ating South Continent Escort Agency Alliance hanggang sa maugnay sila sa mga masasamang magsasaka? Ni hindi mo nga alam kung paano i-spell ang salitang, kamatayan. Hehe, hindi ako marunong mag-spell ng salitang, kamatayan. Baka naman alam mo. Ang ekspresyon ni Terence ay ganap na walang takot, na para bang wala siyang pakialam sa walang hanggan na akusasyon ng dagat. May mood pa siyang asarin siya. Galit na galit ang walang hanggan ng dagat. Kung hindi lang dahil sa status niya, ginawa niya ito para kay Terius mismo. Sa kanyang katalinuhan, hindi siya masisiraan ng bait dahil lang sa mga salita ni Terence. Ang pangunahing bagay ay ang awkward na sitwasyon niya at ng apat na cis escort agency ngayon ay dulot ng Terence. Paanong hindi siya galit sa kanya? Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong patayin si Terence para ilabas ang kanyang galit, mas masaya siyang gawin iyon. Gayunpaman, ang walang hangganang dagat ay hindi kumilos ng padalos-dalos dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Ming Yuan. Okay lang kung tumayo lang siya, pero paano kung sabay siyang umatake para protektahan si Terence? Kapag dumating ang oras na iyon, ito ay magiging isang magulong labanan, at ang sitwasyon ay magiging ganap na wala sa kontrol. Hindi yun makikinabang sa walang hangganang dagat. Sa ngayon, ang karapatang magsalita ay ganap na nasa kanyang mga kamay. Hindi niya nais na kumuha ng hindi kinakailangang mga panganib.
Bukod dito, kung papatayin niya si Terence, igigiit ni Mingyua na papatayin niya ito para patahimikin siya. Mahihirapan yan. Walang kwenta kahit anong sabihin mo. Ayokong makipagtalo sa'yo. Agad na lumingon ang walang hangganang dagat sa lahat at sinabing, ginamit ni Terence ang parehong martial skill gaya ni Wabaw, sapat na iyon para patunayan na siya ay kapareho ni Wabaw at Haunan, lahat sila ay masasamang magsasaka, ito ay isang bagay na makikita ng lahat, hindi may kakaila. Siya ay natatakot na ang mga bagay ay magbago habang lumilipas ang panahon, at ang walang hangganang dagat ay handa nang gumawa ng pangwakas na desisyon. Kung tutuusin, iba si Terence kina Wabaw at Haunan. Kailangan niyang gumawa ng mabilis na desisyon. Tahan na. Sa oras na ito, biglang tumayo si Wenhan at sinabi sa malinaw na boses, si Terence Ford ay isang panloob na disipulo ng 3 pavilion ng North Island. Mayroon din siyang mission token ng 3 pavilion ng North Island. Sa pagkakataong ito, pumunta siya hanggang sa South Continent para lang patayin ang masamang magsasaka, si Wabaw. Paano magiging masamang magsasaka ang gayong tao? Nang matapos siyang magsalita ay nagkagulo na ang lahat at hindi maiwasang mag-usap. Kaya ikaw ay isang disipulo ng 3 pavilion ng North Island. Kung gayon hindi ka maaaring maging isang ereheng practitioner. Agad namang tumango ang maraming tao. Tama. Bagamat ang lakas ng North Island ay hindi maikukumpara sa ating South Continent, ang kanilang pagkakaisa ay napakataas. At saka, ang 3 pavilion ng North Island ay puno rin ng mga eksperto. Mayroon pang ang malalaking shot sa Xuansheng Stage at sa Mountain Opening Stage. Noon pa man ay itinuturing nilang prestihiyoso at tuwid na sekta ang kanilang sarili. Paanong ang isang masamang lugar na tulad nito ay makakatanggap ng isang masamang kulto? Sumangayon dito ang mga mas nakakaalam tungkol sa North Island. Tama. Ang North Island ay hindi katulad ng ating lugar. Madalas tayong may mga masasamang magsasaka dito. Ang North Island ay maayos na pinamamahalaan ng 3 pavilion. Hindi pa banggitin ang kanilang mga panloob na alagad, maging ang mga nakapaligid na tribo ng mga magsasaka ay walang lugar para sa mga masasamang magsasaka. Sumangayon ang lahat. Nang marinig ang talakayan ng lahat, hindi mapigilan ng walang hangganang dagat na baguhin ang kanyang ekspresyon. Mawawalan ng kontrol ang mga bagay kung magpapatuloy ito. Si Terence ay isang disipulo ng isa sa 3 pavilion sa North Island kahit walang hangganang dagat ay hindi alam ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, sinabi lang ni Terence kay Wenhan at sa ilang iba pa ang tungkol sa kanyang background noong una siyang dumating sa lugar ng Black Sea. Hindi na niya muling binanggit pagkatapos noon. Kahit na nagpadala ng walang hangganang dagat upang mag-imbestiga, hindi nila malalaman sa maikling panahon. Hindi mo masasabi iyan. Kahit na si Terence Ford ay disipulo ng 3 pavilion ng North Island, hindi iyon nagpapatunay na hindi siya isang masamang magsasaka. Agad na itinanggi ng walang hangganang dagat. Kung gayon, ayon sa walang hangganang dagat, ang escort agency ng South Continent na Alliance ay hindi makikipagsabwatan sa mga masasamang magsasaka, ngunit tatanggapin ba sila ng 3 pavilion ng North Island? Bakit hindi tayo sumulat ng sulat sa North Island at ipaliwanag ang iyong mga pagdududa sa mga nakatataas? Si Mingyuan, na nasa tabi niya, ay dumilat at nangaasar. Hindi ko sinasadya iyon. Ang walang hangganang dagat ay hindi napigilan ang pag-urong. Siya ay maaaring magmukhang isang overlord sa katubigan ng South Continent, ngunit kumpara sa 3 pavilion, siya ay wala. Maaari lang silang magpadala ng isang disenteng mas mataas at durugin siya sa loob ng ilang minuto. Paulit-ulit mong sinasabi na kahit na siya ay isang alagad ng 3 pavilion ng North Island, hindi nito mapapatunayan na siya ay hindi isang masamang magsasaka. Kung hindi yun ang ibig mong sabihin, ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni Mingyua na may hindi magiliw na ekspresyon. Ayon sa aking pagsisiyasat, na si Wabaw ay dating disipulo ng North Island. Dahil isa rin siyang heretic practitioner, paano mo mapapatunayan na hindi si Terence Ford? Sumingot ang walang hangganang dagat at saka idinagdag, ako, ang punong hukom, ay palaging iginagalang ang 3 malalaking pavilion ng North Island.
Gayunpaman, para sa napakalaking puwersa tulad ng tatlong malalaking pavilion, normal para sa isa o dalawang scumbag na makihalubilo ng hindi natukoy. Si Wabaw ang patunay. Natigilan ang lahat. Ang usapin ngayon ay nagiging mas kawili-wili. Lumalabas na maging si Wabaw ay disipulo ng tatlong pavilion ng North Island. Ito ay talagang hindi inaasahan. Hold on, Boundless Sea, sabi mo nag-imbestiga ka. Biglang nanliit ang mga mata ni Ming Yuan, ibig sabihin alam mo na ang background ni Wabaw. Gayunpaman, hindi mo naisip na pigilan siya sa lalong madaling panahon. Sa halip, pinanood mo lang si Wabaw na lumaban sa ring. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang iyong intensyon? Ilang sandali, lahat ay tumingin sa walang hangganang dagat na may mapaglarong tingin. Ang sino mang may mabilis na pag-iisip ay malalaman kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, walang hangganang dagat ang pangunahing hukom ng komperensya. Sinabi niya na siya ay patas at makatarungan. Kung gumawa siya ng ganito, masyadong mapagkunwari iyon. Ayon sa pangkalahatang opinyon ng publiko sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente, sasambahin nila ang isang bayani na naglakas loob na gumawa ng mga bagay, ngunit kung siya ay isang ipokrito na may dalawang mukha, siya ay higit na hahamakin kaysa sa isang tunay na kontrabida. Ako. Ang walang hangganang dagat ay biglang nagpawis na parang ulan. Siya ay nakatuon sa paghila kay Ford sa tubig kaya nakalimutan niya ang tungkol sa isang halatang kapintasan. Mabilis siyang gumawa ng dahilan. Noon, nalaman ko lang na si Wabaw ay isang disipulo ng tatlong pavilion ng North Island, ngunit hindi ko makumpirma na siya ay isang masamang magsasaka. Upang hindi maling akusahan ang isang mabuting tao, ako, bilang punong hukom ng komperensya, syempre, ay hindi maaaring maghinala na lamang sa iba ng walang sapat na ebidensya. 4,478. Ang paliwanag na ito ay may katuturan, ngunit mula sa mga ekspresyon ng lahat, malinaw na hindi sila madaling maniwala. Sa katubigan ng Timog Kontinente, kung saan napakapopular ang mga teorya ng pagsasabuatan, ang isang taong naniniwalang napaka-inosente ng dagat na walang hanggan ay hindi makakaligtas hanggang ngayon. Dahil maingat ka, bakit mo tinatawag ang ating Terence Ford na isang ereheng practitioner dahil lang sa ilang walang base ang akusasyon? Sa ibaba ng entablado, si Wenhan ay ngumisi, at ang iyong loika ay walang kabuluhan. Kung siya at si Wabaw ay masasamang magsasaka na tumakas mula sa tatlong pavilion ng North Island, kung gayon bakit sila pumunta dito sa escort agency meeting sa South Continent para makipaglaban? Sa tingin mo ba lahat sila ay kasing tanga mo? Ang pagiging kinutya ng isang junior tulad ni Wenhan, walang hangganang dagat ay hindi maiwasang magalit. Ngunit sa huli, pinigilan niya ang kanyang galit at hindi umatake. Sinabi niya na may masamang intensyon, ito ay isang bagay sa pagitan ng mga masasamang magsasaka. Kung gusto mong malaman, kailangan mo silang tanungin sa kanilang sarili. Kung ako ay mag-isip-isip, ito ay malamang na dahil sila ni Wabaw ay nilinang ang parehong pamamaraan ng puso, kaya pinatay niya sila upang pagtakpan ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang masamang magsasaka. Sinisiraan mo ako. Galit na galit si Wenhan. Ang walang hangganang dagat ay tiyak na ilalagay ang krimen kay Terence Ford. Sa ilang salita lang, gusto niyang patayin si Terence Ford. Siya ay makasalanan at mabisyo. Ang kanyang puso ay nararapat na parusahan. I think you're the one to talk nonsense. Hindi mo man lang alam na isang masamang magsasaka ang nakarating sa tuktok ng escort agency. Ngayon, naglakas loob ka pa ring protektahan ang masamang magsasaka sa publiko. Sa tingin mo ba ang South Continent Escort Agency Alliance ay hindi kaya ang harapin ng Kaizen Escort Agency mo? Malamig na tinitigan siya ng walang hangganang dagat, napakamatuwid. Hindi na napigilan ni Wenhan ang kanyang galit. Maging ang kanyang ama, si Ming Yuan, ay kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Ang buong ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay nagkakaisa laban sa isang karaniwang kaaway. Hanggat ibinigay ang utos, mag-aaway sila on the spot. Ang Mowling Square ay nasa estado ng pagkabalisa, at tila isang bagyo na paparating.
Sa sandaling ito, biglang tumayo ang isang lalaki sa kinatawan ng Chamber of Commerce na upuan sa tabi ng judging team at tumahimik para matakpan, naririnig ba ako ng lahat? Ang mga mata ng lahat ay agad na nakatuon sa taong ito. Nakilala siya ng ilang matatalas na mata sa isang sulyap. Hindi ba ito ang manager ng Black Sea branch ng Hong Chamber of Commerce, Honest Chai, nakaka-promote pa lang noon? Ang Hong Chamber of Commerce ay ang pangalawang pinakamalaking sa 5 isla ng Sky Class. Saan man sila magpunta, sila ay isang puwersa na hindi maaaring baliwalain. Binigyang pansin ng mga negosyante ang pagiging magiliw upang kumita ng pera. Hindi pa banggitin ang malaking mapagkukunan sa pananalapi sa ilalim ng kanilang utos, ang iba't ibang puwersa at koneksyon lamang na nagkaroon sila ng malapit na relasyon ay sapat na upang makaramdam ng takot sa sinuman. Ang masaktan ng isang Hong Chamber of Commerce ay hindi kasing simple ng pananakit sa isang big boss ng Chamber of Commerce. Ito ay halos katumbas ng pagkakasala sa isang malaking bilang ng mga nangungunang puwersa, kung saan walang kakulangan ng mga super overlord na namuno sa isang isla. Kaya kahit na ang tapat na Chai ay isang maliit na manager lamang ng Mingluo branch, ang kanyang hitsura dito ay kumakatawan sa buong Hong Chamber of Commerce. Ang kanyang bawat salita at kilos ay kumakatawan sa saloobin ng Hong Chamber of Commerce. Maging ang walang hangganang dagat ay hindi naglakas loob na tingnan siya ng masama, kaya't maibaba na lamang niya ang kanyang katayuan at mambola siya. Kung tutuusin, karamihan sa mga escort agencies sa South Continent, kabilang ang 4 na SIS Escort Agency, ay nakatanggap ng kanilang negosyo mula sa mga chambers of commerce na ito. Ang Hong Chamber of Commerce, bilang isa sa kanilang mga nangungunang figure, ay ang kanilang financial backer. Kung hindi nila pinagsilbihan ng maayos ang malaking financial backer na ito, kakailanganin nilang magutom sa hinaharap. Nang makitang biglang tumayo si tapat na si Chai, biglang tumibok ang walang hanggan na puso ng dagat. Masama ang pakiramdam niya, pero sa totoo lang, masyadong mahalaga ang katayuan ni Chai, kaya hindi siya naglakas loob na hamarang. Tak lang ang nasabi niya, "Shopkeeper Chai, pwede ba kitang pahirapan para maghintay sandali? Paano kung pag-usapan natin ng detalyado ang mga usapin sa negosyo pagkatapos nating ayusin ang iskandalo ng pamilya?" Escort Leader Hai, mali ang pagkakaintindi mo. Ang gusto kong sabihin ay hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pagkakakilanlan ng batang bayani na si Terence Ford. Tumingin si Honest Chai sa walang hangganang dagat. Nang hindi na siya hinintay na magsalita, lumingon siya sa lahat at inihayag, may isang bagay na maaaring hindi alam ng lahat. Kinakatawan ko ang Hong Chamber of Commerce upang linawin. Ang batang bayani na si Terence Ford ay ang Honorary Vice President ng ating Hong Chamber of Commerce. Honorary Vice President. Muling nagkagulo ang mga tao, bawat isa sa kanilang mga mukha ay puno ng kawalan ng paniniwala at pagkabigla. Itong hindi nagpapanggap na si Terence Ford ay talagang Honorary Vice President ng Hong Chamber of Commerce. Sa ganoong pagkakakilanlan at halo, kahit saan siya magpunta, siya ay magiging isang tunay na malaking shot. Hindi mo talaga mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito, at ang dagat ay hindi masusukat ng isang balde. Gayunpaman, sa parehong oras, ang lahat ay may parehong pagdududa sa kanilang mga puso. Bakit darating ang isang big shot para ipaglaban ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen? Ano ang silbi ng walang ginagawa? Ang mga iniisip ng mahahalagang tao ay talagang hindi maarak. Nagulat pa rin ang mga tao, ngunit ang walang hangganang dagat ay ganap na natulala. Ang ulat ng pagsisiyasat kay Terence ilang araw ang nakalipas ay walang binanggit tungkol sa taong ito na may napakaliwanag na halo. Sa pagkakakilanlan ng Honorary Vice President ng Hong Chamber of Commerce, isang normal na tao ang talagang gustong malaman ng buong mundo. Ngunit ang taong ito ay hindi umimik mula sa simula hanggang sa wakas, na para bang hindi niya nakikita ang liwanag ng araw. Damn it, paano kaya nagkaroon ng ganitong low-key monster sa mundo? Everyone, think about it. Our Hong Chamber of Commerce is open for business. How could we let a sorcerer be our Honorary Vice President? Ang matapat na Chai ay tumingin sa walang hangganang dagat ng hindi mabait. Siya ay isang duwag, ngunit si Terence ang kanyang tagapagligtas. Kailangan pa rin niya ang proteksyon ni Terence at Hong Xiong sa hinaharap.
Ang walang hangganang dagat ay isang bastard, at wala siyang pakialam sa kanyang reputasyon. Magiging ingrate siya kung wala siyang sasabihin. Sa pagkakataong ito, ganap na nabaligtad ang sitwasyon. Lahat ay tumingin sa walang hangganang dagat na may hinala. Noon, nang patunayan ni Wenhan na si Terence ay isang disipulo ng isa sa tatlong pavilion, maaari pa ring gamitin ng walang hangganang dagat si Wabao bilang dahilan. Ngunit ngayong napatunayan na ng matapat na China si Terence Ford ang Honorary Vice President ng Hong Chamber of Commerce, hindi niya masasabi na si Wabao din ang Honorary Vice President, tama ba? Kahit na ang walang hangganang dagat ay may 100 lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob na lumikha ng ganoong tsismis. Si Terence, sa kabilang banda, ay lubos na nasiyahan na makita sina Wenhan, Ming Yuan, at tapat na Chai na lahat ay tumayo para sa kanya sa kritikal na sandali na ito, kahit na nangangahulugan ito ng lahat ng laban sa walang hangganang dagat. Ngunit kahit na hindi ito ginawa ni Wenhan at ng iba pa, si Terence lamang ay sapat na upang linisin ang kanyang pangalan. Ang dahilan kung bakit siya nanatiling tahimik ay dahil mas malaki ang bagay, mas nakakahiya ang walang hangganang dagat. Ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay maaaring umakyat sa kapangyarihan, ngunit ang 4 na ahensya ng bodyguard ng SIS ay mayroon pa ring kapangyarihan bilang matandang overlord. Gusto ni Terence na tapakan ang kaunting kapangyarihang ito at gawing katatawanan ang walang hangganang dagat. Wala na siyang natitirang prestihiyo sa hinaharap. At ngayon, walang hangganang dagat ang nangahas na magkaroon ng ganitong baluktot na ideya sa kanyang ulo, kaya nakatadhana siyang malungkot. 4,499. Terence Ford, kahit na napakaraming tao ang sumubok na linisin ang iyong pangalan, ginamit mo ang parehong martial skill gaya ni Wabao. Ito ay tiyak na kainahinala. Kung talagang gusto mong linisin ang iyong pangalan, pagkatapos ay patunayan sa harap ng lahat na ikaw ay hindi isang black magic practitioner. Sa kanyang galit at pagkabigla, napipilitin lamang ng walang hangganang dagat ang kanyang sarili na magpatuloy. Sa malamig na mukha, sinabi niya, kung hindi ito mapatunayan, kung gayon ang mga resulta ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen para sa kompetisyong ito ay magiging peke at hindi mabibilang. 100 patungo sa dulo ito ang sitwasyong kinakaharap ngayon ng walang hangganang dagat. Wala siyang paraan palabas. Maayos naman ang ibang escort agencies, pero kung hindi niya aalisin ang Kaizen Escort Agency at hahayaan silang pumalit bilang pinuno ng escort agency, hindi siya magkakaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Ang pagturo na si Terence ay isang masamang practitioner ay isang ideya na naisip niya pagkatapos panoorin ang laban ni Terence kay Wabao. Sa totoo lang, hindi siya gaanong kumpiyansa, ngunit hindi siya maaaring umatras ngayon. Kailangan niyang maniwala na si Terence ay isang masamang practitioner. Sige. Bahagyang ngumiti si Terence at naghagis ng mabangis na apoy na kamao sa plataporma sa ilalim ng walang hangganang paanan ng dagat. Ang mabigat na protektadong plataporma ay yumanig ng husto, at ang walang hangganang dagat ay halos mawala ng balanse. Sinabi ni Terence, ito ay tinatawag na Wildfire Feast. Ang galaw na iyon ngayon ay tinatawag na Wildfire 1000 Explosive Feast. Kontento ka na ba? This time, nagkakagulo na ang lahat. Ang lakas ng Wild Flame 1000 Explosive Feast ay masyadong exaggerated, at ito ay eksaktong kapareho ng Wild Sand 1000 Explosive Feast ni Wabao. Normal lang sa kanila ang magduda. Gayunpaman, ang ligaw na apoy na kamao na ito ay maaaring makilala ng walang anumang paningin. Ito ay isang karaniwang fire attribute martial technique. Ito. Paano ito posible? Mababaliw na ang walang hangganang dagat. Kahit gaano karaming tao ang nanindigan para kay Terence, gaano man karami si Terence, lagi siyang makakahanap ng paraan para ipaliwanag ang kanyang sarili. Kahit na hindi niya mapatay si Terence at ang Kaizen Bodyguard Agency sa huli, hanggat naghihinalo pa rin ang publiko, makikinabang siya. Hindi niya kailangang magbayad ng anumang gastos. Ngunit ngayon, si Terence ay gumagamit ng fire element skill, at dahil sa kanyang mga aksyon, nawala ang lahat ng kanyang hinala. Ano pa ang magagawa niya? Ano ang ibig mong sabihin sa posible o imposible? Ako ay isang magsasaka na may apoy na espiritual na ugat. Ito ay malinaw at tiyak.
Kung gusto mo pa ring sabihin na ako ay isang ereheng practitioner, kung gayon ang lahat ng narito ay dapat na. Mahinang sabi ni Terence. Tama, ibig sabihin lahat tayo ay masasamang magsasaka. I wonder if you're one, escort leader Hai. Tumawa ng malakas si Wenhan habang nag-echo. Nagtawanan din ang iba at tumango. Alam ng lahat na ang walang hangganang dagat ay nabigong makapinsala sa isang tao at sa halip ay natapakan. Siya ay gumawa ng isang malaking katangahan sa kanyang sarili. Gustong umiyak ng walang hangganang dagat, ngunit walang luhang lumabas. Gusto niyang bigyan ng dalawang mahigpit na sampal ang sarili. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi sana siya masyadong nahuhumaling sa pagsisikap na lipulin ang Kaizen Escort Agency at Longzhou Escort Agency. Kung hindi man, dahil sa pag-uulat niya sa Dragon Boat Escort Agency, hindi lamang babalik ang 4 na SIS Escort Agency sa pagiging isa sa 5 pangunahing ahensya ng escort, ngunit magagawa nilang mapanatili ang ilang partikular na awtoridad. Sa panahong iyon, kahit na si Ming Yuan ang pumalit bilang bagong pinuno ng escort agency, hindi siya maglalakas loob na labanan siya ng labis dahil sa impluwensya ng opinyon ng publiko. Bagaman mawawala sa kanya ang kanyang dating prestihiyo, hindi naman magiging masama ang sitwasyon. Ngayon, kahit na ang 4 na SIS Escort Agency ay bumalik sa pagiging isa sa nangungunang 5 escort agencies, nakita ng lahat kung paano niya siniraan ang Kaizen Escort Agency. Ito lamang ay sapat na upang mabawi ang kreditong natamo niya para sa pag-uulat sa ahensya ng escort ng Longzhou. Kung gusto niyang gamitin ang credit na ito para pag-usapan ang mga bagay-bagay sa hinaharap, hindi lang si Ming Yuan ang hindi papayag, maging si Bufen at ang iba pa ay hindi sasang-ayon. Sa partikular, kung haharapin niya si Ming Yuan sa hinaharap, natural na siya ay magiging dehado sa dwarf. Kapag tunay na nakuha ni Ming Yuan ang kanyang posisyon bilang pinuno ng ahensya ng bodyguard, maraming pagdurusa ang naghihintay sa kanya. Ngunit kahit sa puntong ito, hindi pa rin sumuko ang walang hangganang dagat. Gusto pa rin niyang ipagtanggol ang sarili at iligtas ang sitwasyon, ngunit hindi na siya bibigyan ni Ming Yuan ng mga pagkakataon. Escort Leader Hai, this year's South Continent Escort meeting has ended. Ayon sa rules, ako dapat ang bagong chief judge ng meeting. Ako dapat ang mag-announce ng closing words, di ba? Tumawa si Ming Yuan at itinulak ang walang hangganang dagat sa gilid. Ang walang hangganang dagat ay sumuray-suray at halos gumulong sa entablado. Ako. Kumulo ang dugo ng dagat na walang hanggan. Hindi niya maiwasang mag-flip out on the spot. Bilang pinuno ng ahensya ng bodyguard sa loob ng maraming taon, kailan pa siya naging ganito? Gayunpaman, nang makita niya ang medyo nakangiting ekspresyon ni Ming Yuan at ang mapaglarong mga tingin ni Bufen at ng iba pa, naramdaman niyang parang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig ang kanyang ulo. Maaari lamang niyang piliin na tumahimik ng may hinanakit. Hindi maiwasan, halatang hindi pala kaibigan ang mga ekspresyon ng mga taong ito, at mukhang hinihintay siyang magkamali. Kung talagang sumiklab siya sa lugar, hindi lamang ito magiging walang silbi, ngunit maaari pa siyang mawala sa kanyang posisyon bilang isa sa 5 pangunahing ahensya ng escort. Kung tutuusin, iba na ngayon. Ang kanyang ahensya ng Forces Escort ay naging isang bagay ng nakaraan. Mula ngayon, nagbago ang Alliance of Escort Agencies sa South Continent. Walang magawa, nilamon lamang ng walang hangganang dagat ang kanyang galit at lumakad sa gilid. Mas mabuting mabuhay kaysa mamatay. Kahit alam niyang hindi magiging madali ang kanyang mga susunod na araw, hindi siya papayag na talikuran ang kanyang posisyon bilang isa sa 5 malalaking escort agency. Kung hindi, kung ang mga order ng 4 na SIS Escort Agency ay lubhang nabawasan sa hinaharap, hindi ito magiging katawa-tawa. Maaari pa itong bumagsak tulad ng ginawa ng Yuan tong escort agency. Marunong talagang magtiis ang lalaking ito. Sumulyap si Ming Yuan sa walang hangganang dagat na may kaunting awa, pagkatapos ay hindi siya pinansin at nagsimulang ipahayag ang pangwakas na talumpati sa lahat. Ang pangwakas na talumpati ay katulad ng mga nakaraang kaganapan. Walang anumang espesyal tungkol dito. Ang pinagkaiba lang ay laging walang hangganang dagat ang nagbabasa nito, ngunit ngayon ay si Ming Yuan na.
Sa sandaling ito, lahat ay tumingin sa mataas na espiritu na si Ming Yuan sa entablado at naunawaan ang isang bagay. Ang bagong panahon ng South Continent Escort Agency Alliance ay nagsimula na. Ang isang bagong panahon na pagmamayari ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay lumitaw ng wala saan. Hindi alintana kung ang lahat ay naniniwala o hindi, kung sila ay kumbinsido o hindi, hindi nito mababago ang pangkalahatang kalakaran. Hindi magbabago ang panahon dahil sa kanilang kalooban. Kapag nagkusa silang umangkop sa mga panahon, masisiguro nilang hindi sila maaalis. Mabilis na napagtanto ng mga matatalino na ang gitnang posisyon ng Demon Code Sea Area ay papalitan ng Black Ark Sea Area sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, iyon ang punong tanggapan ng ahensya ng escort ng Kaizen. Kung magiging maayos ang lahat, ang susunod na escort meeting ng South Continent ay gaganapin din sa Black Ark City. Natatakot sila na hindi na muling makikita ang ganoong kalaking eksena sa Demon Code City. Ang pagbabago ng panahon ay dumating nang biglaan na ang lahat ay nahuli. Gayunpaman, kapag pinag-isipan nila ito ng mabuti, ito ay tila napakamakatwiran. Sayang, hindi namin nagawang ibagsak ang bastos na walang hanggan na dagat na iyon. Tiningnan ni Wenhan ang kahangahangang hitsura ng kanyang ama sa entablado ng may kagalakan. Kasabay nito, hindi niya maiwasang mapatingin sa walang hanggan na dagat na nakaipit sa gilid. 4,500. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Terence ang pinupuntirya ng walang hangganang dagat. Siya ay nagkaroon ng matinding pagkapuot sa buong ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Ngayong kontrolado na niya ang sitwasyon, hindi niya alam kung paano haharapin ang bastard na ito. Nakakainis talaga. Hehe, tusong matandang Zoro ang lalaking ito. Sa mga ganitong pagkakataon, imposibleng magkusa siya na bigyan tayo ng magagamit laban sa atin. Kung gusto niyang maging duwag, wala talaga tayong magagawa sa kanya. Tumango si Terence, medyo nabigo. Kung ganoon, hindi naman natin siya pwedeng pabayaan ng ganito, di ba? Hindi ba napakadali ng matandang ito? Galit pa rin si Wenhan. Hanggat hindi siya nagkakamali, hindi ito makakatulong. Walang magawa si Terence. Mula sa puntong ito lamang, makikita ng isa kung gaano katuso ang walang hangganang dagat. Malinaw niyang pinupuntirya siya at ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen, ngunit sinabi niya na ginagawa niya ito para sa hustisya. Kahit na ito ay isang pagkakamali, hindi talaga siya masisisi ni Terence. Hindi ko ito mahihiga. Kailangan kong humanap ng paraan para makabalik sa kanya. Napatingin si Wenhan sa walang hangganang dagat habang nagmumura. Hindi siya isa na gumanti ng mabuti sa kasamaan. Iyon ang estilo ng isang ipokrito. Ang paghihiganti ay ang kanyang pagkatao. Siya ay isang tunay na tao. Sa totoo lang, Kuya Chi, hindi mo kailangang magalit ng labis. Sa ngayon, hindi ka angkop na harapin ang isang taong tulad ng walang hangganang dagat, at wala ka sa antas para gawin iyon. Madali mong mabibigyan ng pagkakataon ang mga tao na magchismis tungkol sa iyo. Pinakamabuting iwanan ang bagay na ito para ay escort si Chief Chi. Naniniwala akong hindi kanya bibigwin o ako. Ngumiti si Terence habang pinipigilan siya. Ito ang katotohanan. Ang mga taong tulad ng walang hangganang dagat ay ang pinakamahusay sa paglalagay sa hangin. Mayroong dalawang paraan lamang upang makitungo sa ganitong uri ng tao. Ang isa ay maaaring maging mas malakas kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng ganap na lakas at madaling durugin siya tulad ng kung paano binaliwala ng matataas at makapangyarihang East Province Academies ang mga patakaran, o maaaring gumamit ng lason upang atakehin ang lason at pilitin siyang ipakita ang kanyang mga kapintasan. Mahirap makakuha ng kalamangan sa anumang iba pang simple at marahas na paraan. Para kay Wenhan, halatang hindi rin niya magagawa. Kung ikukumpara, ang kanyang ama, si Ming Yuan, ay maaaring gawin ang pangalawa. Pagkatapos ng lahat, si Wenhan ay isang mabangis at ambisyosong tao. Ang kanyang katalinuhan ay mas malalim kaysa sa kanyang mainit na dugong young master. Sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang pinuno ng ahensya ng bodyguard, hindi dapat maging problema ang pagharap sa walang hangganang dagat. Totoo iyan. Higit na mas magaling si Itay kaysa sa akin sa aspetong ito.
Noon lamang pinawi ni Wenhan ang ideya. Ang mga profesional na bagay ay dapat ipaubaya sa mga profesional. Kung siya ay padalos-dalos na nakikialam, ito ay makakasira lamang ng mga bagay. Hindi naman sa hindi niya naiintindihan ang loika na ito. Matapos basahin ni Ming Yuan ang pangwakas na talumpati, natapos na rin sa wakas ang 3 araw na kaganapan ng escort agency ng South Continent. Naghiwa-hiwalay ang mga taong nagmula sa iba't ibang panig ng bansa para manood ng kaganapan. Ang iba't ibang maalamat na mga kaganapan na nangyari sa kaganapang ito ay tiyak nakakalat sa buong lugar ng dagat ng Timog Kontinente sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Nakikinita na ang pangalan ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen at si Terence Ford ay hindi maiiwasang maging paksa ng tsismis ng lahat. Si Terence Ford ay magiging isang alamat sa katubigan ng South Continent, at ang Kaizen Bodyguard Agency sa likod niya ay maghahatid sa isang bagong panahon. Pagkatapos ng pulong, ang unang bagay na ginawa ng lahat sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay natural na magdiwang. Ang Kaizen Escort Agency ay naging hegemon ng South Continent sa kasaysayan. Lahat ng tao sa ahensya, mula sa head escort na si Ming Yuan hanggang sa mga ordinaryong batang escort, parang nasa panaginip pa rin sila. Ang pinakakaraniwang ginagawa nila pagkatapos ng kaganapan ay ang pagkurot ng sarili nilang laman. Ang mas maraming sakit na kanilang nadama, mas masaya sila. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang tumawa o umiyak sa mga baliw na ito. Hindi niya akalain na makakakuha siya ng ganoong kahangahangang resulta, ngunit siya ay isang tagalabas kung tutuusin. Nauna man siya, wala naman talagang ibig sabihin. Ang mga taong hindi mula sa South Continent ay hindi mauunawaan ang kahulugan sa likod nito. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Terence na maging pangunahing karakter ng pagdiriwang. Ang lahat ay salamat kay Terence na ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay kung nasaan ito ngayon. Dumating si Terence sa escort party sa pagkakataong ito dahil gusto niyang maging external helper maliban sa pakikitungo kay Wabaw. Hindi niya inaasahan na siya ang magiging pangunahing puwersa. Mahigit sa 80% ng mga puntos ng escort party ay direkta o hindi direktang nauugnay sa kanya. Kung ihahambing ito sa pakikipaglaban sa isang larangan ng digmaan, itinaas lang ni Terence ang kanyang kamay at inihagis ang kanyang talam, pinutol ang commander at mga sundalo ng kaaway, pinatay silang lahat ng mag-isa. Bilang pinakamalaking contributor, natural na si Terence ang sentro ng atensyon. Lahat ng nasa ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay isa-isang nagpunta upang i-toast siya. Sina Ming Yuan at Wenhan naman ay hindi lamang lumuha ng pasasalamat, nag-anunsyo pa sila ng isang bagay na malaki, isang bagay na maaaring magpabago sa kapalaran ng buong ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Nagpa siya ang mag-ama na ibigay ang 20% ng negosyo ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen kay Terence nang walang kondisyon sa anyo ng mga libreng share. Nang marinig nila ito mula sa bibig ni Ming Yuan, kahit na ang orihinal na masiglang pagdiriwang ay hindi maiwasang mag-freeze sandali. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nag-react ang lahat at nagkatinginan, puno ng inggit at paggalang ang kanilang mga mata. Bago ito, si Terence ang tagapagbigay ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen, ang kanilang honorary escort leader magpakailanman. Bagamat nirerespeto siya ng lahat, wala silang naramdamang pressure mula sa kanya. Sa bagay, outsider pa rin ang honorary escort leader. Gayunpaman, iba ang mga bagay ngayon. Sa 20% ng mga pagbabahagi, si Terence ay hindi na isang tagalabas lamang sa kanila. Siya na ngayon ang pangatlong may-ari ng ahensya pagkatapos ni Ming Yuan at Wenhan. Hindi lang ang karamihan ang nagulat, maging si Terence mismo ay natigilan. Tumingin siya kina Ming Yuan at Wenhan na may pagkalito. Bakit biglang gusto nilang bigyan siya ng 20% ng shares? Paano ko matatanggap ito? Mabilis na tinanggihan ni Terence ang alok. Kung espiritu lang si Jade, matatanggap niya ang kahit ilang daang libo. Napagpasyahanan niya na gumawa pa rin ng isang batch ng elixir para sa Kaizen Escort Agency, kaya hindi niya hahayaang malugi sila. Gayunpaman, ang 20% ng mga pagbabahagi ay isang ganap na naiibang kwento. Tiyak na ongat ang Kaizen Escort Agency sa hinaharap, lalo pa ang maging bagong overlord ng escort agency.
Kahit na bago iyon, ang 20% dry shares ng Kaizen Escort Agency ay isang astronomical figure. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa sa 5 pangunahing ahensya ng escort. Ang 20% dry shares ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyong espiritual na jade kung i-convert sa kasalukuyang presyo. Sa hinaharap, ang bilang na ito ay doble. Kuya Ford, huwag kang magmadaling tumanggi. Ito ay isang desisyon na ginawa namin ng aking ama, Tito Kanta, pagkatapos naming pag-usapan ito ng magkasama. Ito ay bunga ng maingat na pagsasaalang-alang, hindi isang pabigla-bigla na desisyon. Ito ay isang magandang bagay para sa iyo at sa US. Napangiti si Wenhan habang inakbayan niya si Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.